Fast turnover. Buhay mo sa akin, nilaan
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng Ito ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted globally tayo po sa gabing ito. At bago ko tawagin si Pastor Noel, ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Sister Lai? Maybe she's on mute. Okay. Sister Claire, can you open up? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We welcome you, Holy Spirit, and we pray for your anointing on Pastor Noel as he brings forth the word, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that your name would be glorified on this Tagalog prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Noel? Isang magandang gabi po muli sa inyo, Pastora Marina, Sister Magandang Claire. gabi naman. Salamat. Evening po. At isang inagpalang pagbati muli kay Bishop Mel Malto sa ating pong mga kamanggagawa sa radio ministry, Consuming Fire. At salamat po sa ministry po ng Panginoon sa Glory Tabernacle. Sa gabi pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong programa sa pamamagitan po ng paglalahad ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. Nais po nating tunghayan ang isa pong napakahalagang talata dito po sa Aklat po ng mga Awit, 119 na kabanata. Ang talata po ay 101. Ang sabi po dito, aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad upang aking masunod ang salita mo. Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad upang aking masunod ang salita mo. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon ay ang pagtigil sa lakad na masama upang makalakad sa banal mong salita. Ang pagtigil sa lakad na masama upang makalakad sa banal mong salita. Alam niyo po mga kapatid, ay nais po ng ating Panginoon na tayo po ay lumakad sa kabanalan. Ito nga po ang pahayag ng ating pong Panginoong Diyos. Kung sino siya, ang sabi po niya, siya po ay banal. At nais po niya na tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ay lumakad sa kabanalan. At kung nais po talaga natin bilang mga anak ng ating Panginoon na lumakad po sa dalisay na kaparaanan o daan ng ating Panginoon, ay dapat hindi po natin payagan maski po isang kasalanan na pumasok po sa atin pong mga buhay. O kaya naman po ay dapat po nating bantayan ang ating mga sarili na hindi po tayo dapat magkaroon ng kompromiso sa anumang kasamaan o sa masamang lakad. Ito po ay isang bagay na masasabi po nating hindi po masyadong popular na topic sapagkat ang kadalasan pong kinakagat ngayon ng mga nakikinig ay kung paano ka yayaman, kung paano uunlad ang iyong buhay, kung paano ka magtatagumpay sa buhay,
Basta yun ay may kinalaman sa katagumpayan at kayamanan at maabot mo ang iyong mga ambisyon. Kadalasan ito yung mga mensahe na pinakikinggan at gustong malaman ng mga tao. Subalit, pagdating sa kabanalan at katuwiran at pagdating sa dalisay na pamumuhay, mga kapatid, ay madalas ito ay hindi pinapansin at ito ay hindi po ito masyado pong pinakikinggan, mga kapatid. Subalit, alam po natin, mga kapatid, na ang ating pong Panginoon ay ninanasa po tayo na lumakad sa liwanag, katulad po niya na siya po ay nasa liwanag, mga kapatid. Kaya po, ito po yung isang bagay na dapat po nating bantayan sa ating pong mga buhay bilang mga mananampalataya. Hindi po tayo dapat makipagkaisa, makipagkompromiso. Hindi po natin dapat na bigyang daan ang anumang pong daan na hindi matuwid sa ating pong mga buhay, sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, ang magnanakaw ay dumarating upang siya po ay magnakaw, sumira, pumatay. At ganito po ang mangyayari sa ating pong buhay espiritual. Ang anumang pong lakad ng kadiliman, ng kasamaan, mga kapatid, ay pagnanakawan tayo nito ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo po ay makalakad sang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay dapat po niyang bantayan ang kanyang puso higit po sa lahat ng bagay. Sa pagpapatuloy po natin, mga kapatid, alam po natin na wala pong Kristiyanong perpekto. Ang ibig sabihin nun ay bagamat tayo po ay niligtas ng ating pong Panginoon at tayo po ay pinuspos ng kanyang Espiritu Santo, ay hindi po ibig sabihin na hindi na tayo nagkakamali o hindi na tayo maaaring magkasala. At ang inalis po sa atin ng Panginoon ay ang pamumuhay sa kasalanan, mga kapatid. Ang inalis po tayo ng Panginoon sa kaharian ng kadiliman at tayo po ay inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Subalit, hindi naman po ibig sabihin noon na mabubuhay na po tayo with a sinless life. Sapagkat tayo po ay nagkakamali, nagkakasala pa rin bilang mga mananampalataya. Ang ating pong hindi na ginagawa ay mabuhay in a lifestyle of sin. Ito po yung isa sa mga patunay o patotoo ng isang tao ay tunay na iniligtas ng Panginoon. Mga kapatid. At kaya nga po, kapag ang kasalanan sa buhay po ng isang mananampalataya ay hindi po ito naharap at hindi po ito binigyan ng tamang aksyon ng mananampalataya, mga kapatid, ay makahahad lang ito sa ating fellowship, sa ating pong pakikipag-commune sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kapag hindi po tayo tunay na tumalikod sa anumang kasalanan sa ating pong buhay, ay tayo po ay napapalayo dito po sa puno ng buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, at ito po ay nagdudulot sa atin ng isang kaluluwa na daranas po ng espiritual na pagdarahop. Espiritual na paghihirap. Magkakaroon po ng katuyuan at hindi lamang pananamlay, kung hindi panghihina. Ito pong sa atin pong kaluluwa. At dahil po dito po sa espiritual na kondisyon ng ating pong kaluluwa na ito, mga kapatid, ay imposible
na makalakad tayo sa pagsunod sa atin pong Panginoon. Maski ano pa ang ating gawin, pagsisikap na tayo po ay sumunod sa mga tagubilin, sa salita ng Diyos, sa kalooban ng ating Panginoon, ay mapapansin mo na mayroong nakahadlang at wala kang espiritual na kalakasan na nasa iyong kaluluwa upang isagawa ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat mayroong nagsisilbing hadlang, mayroong nagsisilbing pabigat, mayroong tunay na pumipigil sa iyo upang ikaw ay tuloy-tuloy na makausad sa kalooban ng ating Panginoon. At ito nga ay walang iba kung hindi ang kasalanan sa iyong buhay. At kapag hindi po tayo nagsisi, hindi po natin tinalikuran, hindi po natin isinuko sa ating Panginoon, ito pong kasalanan sa atin pong mga buhay, mga kapatid, ay lalo po tayong makararanas ng espiritual na katuyuan o tagtuyo sa atin pong kaluluwa. At hindi po tayo magkakaroon ng spiritual growth or spiritual maturity. Sa halip, mga kapatid, tayo po ay magiging stagnant hanggang doon na lamang ang ating buhay at magkakaroon po, mga kapatid, ng pagpigil sa atin pong paglago sa atin pong Panginoon. At bukod pa doon, tayo po ay hindi po magiging epektibong mga Kristiyano sa ating buhay in a way na hindi po natin maipakita si Kristo bilang buhay na katotohanan sa pamamagitan po ng ating pong mga buhay, mga kapatid. Ito po isang bagay na sadyang nakalulungkot kung ito po ay nagaganap sa buhay ng isang mananampalataya. Subalit, ang mabuting balita, mga kapatid, ay ito. Ang ating pong Panginoon sa kanyang pag-ibig at sa kanyang katapatan sa buhay po ng kanyang mga anak ay hindi po niya pahihintulutan na magpatuloy tayo sa ganito pong espiritual na bagsak na espiritual na kalagayan, mga kapatid. Sabi po ng salita ng Diyos ay siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin pong mga buhay ay siya rin namang magpapasakdal nito, mga kapatid. Yung mabuting gawa na sinimula ng Diyos sa ating buhay ay kanya pong ito'y itutuloy. Kaya nga po, ayon sa kanyang katapatan, mga kapatid, sa kabila po ng tayo po'y nagkasala, nagkamali sa ating pong Panginoon, sa ating paglakad, ang ating pa rin pong Diyos ang magpapanumbalik po sa atin. Siya po mismo ang tunay na gagawa, kikilos, at kanya pong ia-apply sa ating pong buhay itong tinatawag nating loving discipline. Ito pong kanyang pagdidisiplina mula o bunsod ng kanyang pagmamahal o pag-ibig sa atin ay kanyang ibibigay po ito sa atin upang tayo po ay panumbalikin sa isa pong buhay na pakikipag-komunyon, buhay na pakikipag-niig sa Kanya at panumbalikin po tayo sa isa pong dalisay na paglakad sa pananampalataya na kasama po niya. Ang Kanya pong katapatan ang siyang nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay manumbalik sa Kanya, mga kapatid. Ulitin ko po, ang Kanya pong katapatan at hindi po ang ating sariling katapatan ang tunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo po ay makapanumbalik sa atin pong Panginoon. Sa totoo lamang po ay hindi po pahintulutan ng ating mabuting pastol na tayo po ay maagaw ng kaaway mula sa kanyang mga kamay.
ganun po katapat ang atin pong Panginoong Diyos. At sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu, sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos na gumagawa sa atin pong mga puso, ay ginagawa po niya tayong binibigyang buhay tayo ng Diyos sa ating kaluluwa. At tunay na sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay buhay ay nagagawa nating maging gising, nagagawa po nating maging mapagmatyag, nagagawa po nating manalangin sa ating Panginoon, nagagawa po nating unahing masikap na hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Yan po ay dahil sa katapatan ng ating Panginoon. Kaya po tayo nakapagdidesisyon na tumigil tayo sa masamang lakad at tunay na huwag na nating ituloy o pasukin pa ang anumang lakad ng kasalanan, ay dahil po ito sa biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. Ito po ay hindi po dahil sa ating sariling kabutihan. Hindi po ito dahil sa atin pong sariling pagsusumikap o pagtitiyaga, kundi po ito po ay dahil sa mabuting pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa atin pong mga puso. Ang Diyos mismo ang siyang naglalagay ng banal na pagkatakot sa ating mga puso upang tayo ay hindi po makapagpatuloy sa masamang lakad. Kaya nga po, hindi lamang ang kaligtasan ang by grace o sa pamamagitan ng biyaya, kung hindi po ang gawain po ng pagpapabanal ng Diyos ay sa pamamagitan din po ng kanyang mayamang biyaya. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng lubos na pagbibigay buhay ng ating Panginoon sa ating mga puso, ay hindi lamang tayo na panunumbalik ng Diyos sa Kanya, at tayo po ay tunay na ibabalik doon po sa buhay na komunyon sa Kanya, mga kapatid, ay pinanunumbalik din ng ating Panginoon ang ating mga paa sa Kanyang banal na salita. Hindi lamang po tayo muling binibigyan ng desire o ng pagnanasa ng Panginoon na muling mag-aral, magbulay-bulay ng kanyang salita, kundi binibigyan din tayo ng ating Panginoon ng masidhing pagnanasa na mailakad ang kanyang buhay at banal na salita, mga kapatid. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ba't sa atin po mga buhay, naranasan po natin ito, mga kapatid, na minsan tayo po ay nakagawa ng pagkakamali sa ating Panginoon, at hindi lang po minsan, kundi nasundan pa ito, at nakikita natin na unti-unti na tayong napapalayo ng landas. Subalit, isang araw ay tunay na ang ating Panginoon mula sa kanyang kabutihan at kanyang katapatan ay inabot tayo muli, at tunay na tayo po ay kinaugnay, pinaalalahanan po tayo ng Panginoon ng kanyang salita, at ang ginamit na salita ng ating Panginoon sa ating mga puso ang siyang nagbigay buhay muli sa ating mga kaluluwa. At mula doon sa pagbibigay buhay ng Diyos sa ating mga kaluluwa ay muli na tayong nagkaroon ng init sa ating mga puso muli sa ating Panginoong Diyos. Mula doon sa pagbibigay buhay ng ating Panginoon ay nanalangin na tayo, at tunay na pinaniningas, pinaapoy pa ng ating Panginoon ang ating mga kaluluwa sa Kanya. Nagkaroon tayo ng sigla at umaawi tayo sa ating Panginoon. Naibalik ng ating Panginoon ang ating pagnanasa na siya ay purihin, sambahin,
At ngayon ay masidhi ang ating pagmamahal sa ating Diyos. Ito po ay dahil sa pangako ng ating Panginoon na siya ay hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. Hindi lamang po in terms ng mga material nating pangangailangan, kundi higit sa lahat ito ay patungkol sa kanyang pakikipagtipan, patungkol sa atin pong mga kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. At sa pamamagitan po ng katapatan ng Diyos, tayo po ay nakapagpapatuloy sa kanyang kalooban. Ngayon po ay meron na pong sense of seriousness sa ating pong mga puso. Dahil po pinanumbalik tayo ng ating Panginoong Diyos, dahil sa binigyang buhay ng Panginoon ang ating mga kaluluwa, mga kapatid, ay nagkaroon po tayo ngayon ng kaluluwang buhay kay Kristo. At nabubuhay na tayo ngayon sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi na tayo kinakailangan sabihan pa na huwag mong gawin ito dahil yan ay kasalanan, na huwag kang papasok diyan dahil yan ay masama sa mata ng ating Panginoon. Hindi na po kailangan may magsabi sa atin na tao sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay buhay na sa ating po mga puso. Nag-aapoy na ito sa ating mga puso. Pinanumbalik ng ating Panginoon ng ating Panginoon ang ating pagniningas sa Espiritu ng Diyos. At dahil po nirestore tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay buhay na katotohanan na ang Diyos sa atin po mga puso. Kaya ang nais natin ay maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, ialay ang ating mga buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. At ang ating mga sarili ay ating pong isinay sa isang tabi. Ang ating mga ambisyon sa buhay ay ating isinay sa isang tabi. Ang ating pong mga pansariling mga plano ay ating pong sinusuko sa ating Panginoon, mga kapatid. Maski ito po ay mga mabubuting plano, ito po ay ating pong tunay na itinatabi at naghihintay tayo sa lakad, sa kalooban, sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya po, salamat sa ating Panginoon dahil sa mismong paggawa niya sa ating mga puso, ay nagkakaroon tayo ng pagnanasa na makalakad ng matuwid. At itong ating paglakad ng matuwid na ito sa ating Panginoon at pag-iwas sa anumang daan ng masama ay lagi natin itong iniaasa sa Diyos. Sapagkat hindi po natin ito magagawa ng ganang atin lamang po, mga kapatid. Maski ang ating po mga pagsunod sa Diyos, ito ay mula sa Kanya. Maski po ang ating mga pag-iwas sa kasalanan, ang ating pong mga pagsisisi sa ating pong mga kasalanan, ito po ay mula sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Ito ay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos na kumikilos po sa ating mga puso. Hallelujah. Hindi po tayo concerned, ulitin ko po mga kapatid, Hindi po tayo concerned o ang ating pong inaalala ay hindi yung basta magkaroon lamang tayo ng malinis na record sa ating Diyos kaya ayaw nating magkasala. Hindi po dahil iniisip natin na mababahiran ang ating record. Dahil po tayo po ay tinawag ng ating Panginoon na mga banal, ay concerned po tayo primarily doon sa ating pong everyday record, Hindi po ganito ang lakad po sa atin pong Panginoon. We are not concerned about our records. Tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon dahil mahal natin siya. Dahil mahalaga siya sa atin pong mga puso. Dahil iniibig po natin siya. At hindi dahil sa umiiwas lang tayo na mabahiran ang ating pong reputasyon, mga kapatid.
kundi dahil mahal natin ang ating Panginoon. It is because the Lord is precious to us that we keep our feet from every evil way. Dahil po ang ating Panginoon ay mahalaga sa atin, na iniiwas po natin ang atin pong mga panyapak, ang ating mga paglakad sa lahat po ng masamang daan. At dahil naman po, ang ating Panginoong Diyos ay nagmapa sa atin, hindi po niya tayo pababayaan. Hindi po niya hahayaang agawin tayo ng kaaway mula sa kanyang kamay. Kaya po ang panalangin po na ito pong sinabi po dito sa awit 119 sa talatang 101, aking tinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad upang aking masunod ang salita mo. Ang lahat po ito ay mula sa ating Panginoon. Ang pagpigil ng ating mga paa sa lahat ng masamang lakad, ang kapangyarihan upang gawin ito ay galing sa ating Panginoon. Ang pagsunod sa kanyang salita ay galing din sa atin pong Panginoon. Salamat po sa Diyos ng kabanalan na ginagawa tayong banal sa araw-araw. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord. Amen. Ang ating lesson sa gabing ito ay galing sa awit 119 verse 101. Ang pagpigil sa lakad na masama upang makalakad sa banal na salita. Hallelujah. Salamat na Pastor Noel, at tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, praise report, at kung ano man po ang inyong mga testimony ay atin pong ihahayag sa gabing ito. At ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Conscience Power Ministry. Kung sino po ang nasa linya ay nakabukas na ang ating ito na ang pagkakataon na ibigay ninyo ang inyong mga prayer requests, praise report, upang at tayo ay manalangin sa mga kahilingan. Sino po ang may praise report or prayer request? I just want to lift up the Philippines and every Filipino pastor, missionary, evangelist, church worker, intercessor, and all the ministries in the Philippines. And I also want to lift up every Filipino church represented. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us in Tagalog from Pastor Noel. And Lord, we thank you, Lord, for every Filipino brother or sister listening to this broadcast, Lord God. We pray, Lord God, that the word ministered to them. And Lord, we thank you for the word that you gave us through your vessel tonight, Lord. Lord, tonight we want to lift up our nation, the Philippines, Lord God. It says in 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, Lord, we pray, Lord, on behalf of our nation, the Philippines, that, Lord, as we turn back to you, Lord God, you would hear from heaven as we do away with our evil ways, Lord, come back to you and repent, Lord. We pray, Lord God, that you would heal our land, Lord God. Anything unlike you in our land, Lord God, we come against idolatry, poverty. We come against, Lord, anything, Lord God, that you don't want in our lives, Lord God. We
pray, Lord God, that you would remove it, Lord God. Lord, we come against corruption, anything, Lord God, that you disapprove of, Lord. Lord, we pray, Lord God, that you would heal our nation, Lord. And Lord, bring us back to righteousness, Lord. That, Lord, as we lift you up in our nation, Lord God, you would be the one to take control of every situation in our lives, Lord. Lord, tonight, Lord, we lift up the Filipino churches, that, Lord, you would fill them with your Holy Spirit's anointing, Lord God. Fill them with your Holy Spirit, Lord God. Let them not be dead churches, but full of life, Lord. Your Holy Spirit burning in our hearts, Lord God. And Lord, we also pray, Lord God, that you would set your people on fire for you, Lord. That, Lord, their hearts would burn for you, Lord God. Lord God, we also pray, Lord God, for every servant of God, Lord God, whether they're a pastor, whether they're a missionary, whether they're an evangelist, a bishop, a church worker, a volunteer. Lord, we lift them all up to you, Lord God. Lord, our lives aren't our own, Lord God, but we're here to bring service to your people, Lord God, to be your hands and feet to those who are in need, Lord, to bring them to salvation, Lord God, to let them know, Lord God, that you love them, that you care for them, Lord God, and that there's meaning and purpose to life than just living, Lord. Lord, tonight, we just want to, Lord God, reawaken your people, Lord God. Let them come to know you, Lord Jesus. Lord, we don't know when you're coming back, Lord Jesus. We pray that we would be ready, Lord God, that we would be ready and be prepared for your coming back for us, Lord. And Lord, tonight, Lord God, we pray, Lord God, that you would open our eyes and open our ears and our hearts, Lord, that we may receive you and be able to be prepared when you come for us, Lord God. Lord, tonight, Lord, we just ask, Lord God, that you would prepare our hearts, Lord. Let us be ready for you, Lord God. And Lord, we come against anything preventing us to draw closer to you, Lord God. Any obstacles, hindrances, or whatever the enemy tries to do, Lord, to keep us from your presence, Lord God. Lord, tonight we just thank you, Lord, for this prayer line. We pray, Lord God, that you would be glorified and honored on this prayer line. We thank you, Lord, for the opportunity that you give us to pray for your people and to preach your word here, Lord God. And Lord, we pray that your people would be encouraged and go deeper in their faith because of this prayer line broadcast, Lord. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Sino pa po ang may mga prayer requests? Sister Lai, may prayer request ka? Magandang gabi ho. Ay, kung pwede po sanang ipagpatuloy nating ipanalangin si Alice Petro. Alice Petro, yung may cancer na hirap na po at hindi makakain. Pwedeng siya yung yung may skin cancer. Bigyan pa siya ng kalakasan at makakain pa. At pagdasal din po natin yung mga nag-aalaga sa kanya na pagkalooban ng sapat na kalakasan na malagpasan ang lahat ng ito. Salamat po. Amen, amen. Salamat, Sister Lai. Maaari nating i-lift up si Alice Petro at saka ang kanyang yung mga nag-aalaga sa kanya, siguro mga kamag-anak niya and some nurses
na tumutulong sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. So, we will lift her up na. Salamat po. Okay, thank you, Sister Fly. God bless. Okay. Claire, can you lift up the sick and also those recovering right now? Okay. Or anybody who is sick on the prayer line. Okay? Our members. Heavenly Father, we lift up to you, Lord God, Sister Lila's prayer request for Alice Petro, Lord God, who has cancer and has no appetite. Lord, we pray, Lord God, that you would shrink those cancer cells, Lord God. Bring restoration to those cells in the body, Lord. And Lord, we also pray that you would bring back her appetite. Let her be able to eat again, Lord God. Let her be able to be hungry for food and for nutrition, Lord, to keep her body, Lord God, sustained, Lord. Lord, we pray for complete healing and restoration of Alice, Lord God. And Lord, we also lift up, Lord God, those who are taking care of her, Lord God, that you would strengthen them, quicken them in their bodies, for they get tired, Lord God. Lord, refresh them with a fresh touch of your Spirit, Lord God. Strengthen them, Lord. And Lord, we also pray for those who are sick, that, Lord, you would bring complete healing and restoration to all of them, Lord. For those recovering, Lord God, we pray for restoration, Lord. And those who are sick on the prayer line, Lord God, we pray for your healing touch to touch each one of them to receive healing in your name, Jesus. Lord, thank you, Lord God, that you're our healer. You heal us from every sickness, every infirmity, every disease, Lord God, and by your stripes we are healed, Lord God. And Lord, you're a great physician, Lord God. Every sickness and every disease, Lord, you have authority over it. And Lord, you heal us from it, Lord. Lord, bring healing to your people tonight, Lord God. And Lord, thank you, Lord God. Ikaw ang Diyos nagbibigay sa akin ng kagalingan. Salita mo, ako ay gagaling. Ikaw ang kagalingan. Ikaw ang Diyos nagbibigay sa akin ng kagalingan. Salita mo, ako ay gagaling. Ikaw ang kagalingan. Thank you, Lord, that you're our healer. Amen. Amen, amen. Sino pa po ang may mga prayer requests? Sister Chip, naandyan ka na? Sister Lai? Hello, Pastor Marina, dito na ako. Hi. Okay ka na? Or... Okay na, ang na-dial ko pala yung old number. Oh, okay. Kaya pala sabi ko, bakit ako lang mag-isa? Ano ba ito? Tinignan ko uli. Sabi ko ba, ito pala yung old number na prayer life. Oh, yeah. Wala na yun. Kaya nga ako na lang mag-isa eh. Wala sumasagot. Kasi merong nakalagay, old prayer line, new prayer line nakalagay. Oh, okay. Okay. So, please pray continuously again for
this Alex, Helen, Kay, and Barbara. Yeah. And that's and so please pray also. I have to undergo a certain procedure. Please pray for me. Oh, okay. I'm just believing that He already removed the thing from me, but I'm just praying that before it comes, it's gone. It's gone. Mawawala yun. Hallelujah. Hallelujah. Sister Lai, pwedeng pakita si Sister Chit? Oho, Pastor Malina. Narinig mo ang prayer request niya? Oho, she will undergo on a certain procedure. Yeah. At saka yung mga magkakaibigan na sila Alex, Jay, and Barbara. Hindi mag-iina yan. Ang kaibigan nila si Barbara. Ano na nga ang meron si Alex, I think? Heart attack, in coma siya ngayon. Oh, okay. Very young. I think 19 years old. Tapos, wow. Si Alex ang in coma, 19 years old, na heart attack siya. Tapos yung mother niya, tsaka yung grandmother niya, si Helen at saka si Kay. Ang kaibigan nila si Barbara. Si Barbara yung nag-donate sa aking foundation. Yeah. Okay. Okay, Sister Helen Lai. and Kay. Oh. Thank you. Salamat din. Hallelujah. Salamat po sa inyo, mahal na Ama. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagtipon-tipon niyo kami muli sa pamamagitan po ng prayer line nito. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na salita na ibinahagi po sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Pastor Noel. Salamat din po, Panginoon, na pinagkalooban niyo kami ng pagkakataon na muli pong makapagpasalamat sa inyo at makapagbigay papuri. Lord, itinataas po namin ang aming kapatid sa panalangin na si Sister Chit, Lord God. Magkakaroon po siya ng isang pagsusuring medical sa kanyang katawan. Kayo lamang po ang nakakabatid kung ano po ang dahilan ng kanyang pagpapa-examine na ito, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Kami po ay umaasa na ang resulta po ng medical test na to ay magaling at wala pong bahid ng anumang karamdaman sa kanyang pangangatawan. Mahal na Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig at katapatan sa buhay po ni Sister Chit. So, dinadalangin din po namin ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Iligtas mo po sila sa anumang panganib at karamdaman, Lord God. Si Pauline at si Constantine. Lord God, dalangin po namin sa inyo atong kapatid namin na si Alex na nasa coma, na nakoma daw po, Panginoon, dahil sa atake sa puso. O Lord God, napakabata pa po niya. Tulungan niyo po siyang makarecover ng buong paggaling, Panginoon, mula sa karamdaman na ito. At nawa po ay pagkalooban niyo po siya ng panibagong kalakasan ng pangatawan at panibagong pag-asa, Panginoon, sa araw-araw. At higit sa lahat, basbasan mo po ang mga tao na nag-aalaga po dito kay Alex, Panginoon. 10 ng mga tao na nagtatrabaho sa mga ospital na nag-aatindi po sa kanya, Panginoon.
tinataas din po namin ang mga kaibigan ni Sister Chit na si Barbara at si Pay, Lord, at ang ina po nila na si Helen. Lord, ano man po ang kanilang pangailangan, maging sa sariling pangatawan, karamdaman, ay itinataas po namin lahat ito sa inyo, Panginoon. Inihiling po namin ang inyong dakilang pagpapagaling at pagpapalaya sa anumang sakit na nasa sa kanilang mga katawan, dear God. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon, at wag mo po sana silang ilayo sa inyong banal na paningin. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa inyong matamis na pangalan. Sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, kasama po ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Lai. Patuloy tayong magbabasa sa ating libro ng awit. At tayo po ay isa-isang magbabasa noon kung ano man po ang napili niyong libro. Okay, and Claire, you wanna start? Sam. Hold on. Oh, I read that. Okay. 133. A Song of Degrees of David. Behold, how good, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Amen. Amen. Sino po ang ibig magbasa sa awit? Libro ng mga awit. Pastor Marina, pwede pong basahin ang Kapitulo 16 sa mga awit. Kapitulo 11. Yeah, go ahead. Psalm number 16. Ang Panginoon ay bahagi ng buhay ng mga aawit at tagapagligtas na sa kamatayan. Ito ang awit ni David. Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo nanganganlong ako. O kaluluwa ko, iyong sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan liban sa iyo. Tungkol sa mga banal na nanga sa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Ang mga kalumbayan nila ay dadami na nangaghahandog sa ibang Diyos. Ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ihahandog. Ni sasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Ang pising panukat ay nangahuhulog sa akin sa mga maligayang dako. Oo, ako'y may mainam na mana. Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Oo, tinuturuan ako sa gabi ng aking puso. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya ang aking puso ay masaya
at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak. Ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan at kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Hallelujah. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. Sino pa po ang ibig magbasa ng libro ng awit or psalm? Babasahin ko ang Psalm 42. Okay. Pagkauhaw sa Panginoon sa panahon ng bagabag at pagkakatapon sa Pangulong manunugtog, maskil ng mga anak ni Kore. Okay. Kung paanong humihingal sa paus ng mahatis, gayon hingang aking kaluluwa sa sabik sa iyo, O Diyos. Kinauhawan ng kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naaalala at nang lulumo ang aking kaluluwa sa loob ko, kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos. Na may tinig ng kagalakan at pagpupuri sa isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. Bakit ka nang lulumo, o kaluluwa ko, at bakit ka nagbabagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. O Diyos ko, ang aking kaluluwa ay nanglulumo sa loob ko, kaya't aking inaalala na mula sa lupain ng Jordan at ng Hermonitas, mula sa burol ng Mishar. Kalaliman ay tumatawag na kalaliman sa hugong ng iyong mga baha. Lahat ng iyong alon at ng iyong malaking alon ay nagsitabon sa akin. Gayunmay, uutusan ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob sa araw at sa gabi. Ay nasa akin ang awit sa Kanya na nakatuwid bagay isang dalangin sa Diyos ang aking buhay. Aking sasabihin sa Diyos na aking malaking bato, bakit mo ako kinalimutan? Bakit ako'y yayaong tumatangis dahil sa pagpighati ng kaaway? Nawari tabak sa aking mga buto na tinutuya ako ng aking mga kaaway habang sinasabi nilang lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya
na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. Hallelujah. Amen. Sino pa po ang may mga prayer requests? Or ibig magbasa ng awit? Hello, Pastor Marina. Yeah? Nagbabasa ako ng awit. Okay. Ano yun? Awit? Ito. Natutuwa ako dito. Teka, nawala ng hangin. Anong saan ba napunta ito? Dalangin para tulungan. Yung 1 to 3. Oh, okay. Dalangin para tulungan. Ang mga salungat at laban sa akin, Panginoon, sila'y iyong kalabanin. Ang iyong baluti at sandatang laan, kunin mo at ako ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakol at sibat. Oh. At sila'y tugisin hanggang sumautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, o Diyos na marilag. Yan, yung Psalm awit 35. 35? Verse 1 to 3. Amen. 35. Napakaganda. Okay. Sino pa po ang nasa linya? Sister Connie, nasa trabaho ako. Naglilisin ako sandali. Okay. Wala akong Bible na Tagalog. Oh. Pero meron akong English. Okay. Mag-English ka na lang. Gusto kong magbasa ng Psalm 90. 90, okay. The prayer of Moses. Moses, okay. Dalangin ni Moses. Okay. Sige. The prayer of Moses, the man of God. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, forever you have formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting. You are God. You turn a man to destruction and say, return, O children of men. For 1,000 years in your sight are like yesterday when it passed, and like a wasp in the night, you carry them away like a flood. They are like a sheep. In the morning they are like grass which grown up. In the morning it flourishes and grows up. In the evening it is cut down and withered. For we have been consumed by your anger, and by your wrath we are terrified. You have set our iniquities before you. Our secret sin is in the light of your countenance. For all our days have passed away in your wrath. We finish our years like a sight. The days of our life are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years. Yes, their boast is only labor and sorrow.
for it is soon cut off, and power of your anger. Sorry. For it is soon cut off and we fly away. Who knows the power of your anger? For us the fear of you, so is your wrath. So each of us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Return, O Lord, how long, and have compassion on your servant. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days in which you have afflicted us, the years in which we have seen evil. Let your work appear to your servants, and your glory in their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish the work of our land for us. Yes, establish the work of our hands. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Sister Connie. You're welcome. Thank you. God bless you. Nakasaglit lang ako kasi wala dito yung employer ko. Oh, praise God. Lumapas sandali. Okay, so alam namin pag wala ka na that she's there. Okay, sino pa po ang nasa linya? I-pray natin ang mga intercessors and our missionaries and even our spiritual leaders. So, Sister Chit, you want to pray? Yes, Pastor Marina. Yeah, let's lift up our intercessors, missionaries, and our spiritual leaders. Hallelujah. 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 Lord, thank you. Salamat po sa gabi ito. Salamat po na faithful pa sa amin. Salamat po sa mga dininig mo mga panalangin sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Lubos kaming nagkagalak sa mga ginagawa mo sa bawat isa na mga intercessor. Ngayong gabi, tinataas po ang bawat isang mga intercessor. Pagpalaan mo po sila, kapunan mo po sila ng iyong banal na espiritu at kung ano man po ang mga hilahil at mga dinaranas ng iyong mga intercessors, Panginoon. Palakasin mo po sila, Lord God, at katagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangangailangan, Panginoon, Lord God. Upang iyong pangalan ay itaas namin at magpatotoo ng iyong katapatan sa buhay namin, Panginoon, Lord. Oh God, proteksyonan mo po ang bawat intercessor at ikaw po ang kanilang maging gabay, Panginoon. Bigyan mo po silang godly wisdom at proteksyon kahit saan naroroon, Lord God, o Jesus. Oh God, at salamat po sa bawat pamilya at saka sa mga sugo at alagad mo na ginagamit sa prayer line nito, Lord God. Yung mga pastor at mga evangelist, Lord God. Panginoon, pagpalaan mo po sila, Lord God. Proteksyonan mo po sila, Lord God. At patuloy mo po silang basbasan ng iyong banal na espiritu at i-reveal mo po sa kanila ang iyong mga nasa puso, Panginoon, Lord God. Ganon din po si Pastor Mel at saka si Pastor Marina, Lord. Pagpalaan mo po sila. Oh God, palakasin mo po sila ng kanilang pangatawan, Panginoon, at ibigay mo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, at patuloy pong dumaloy ang iyong pag-ibig sa kanila mula sa iyo, upang higit na madama ng mga tao ang tunay mong pag-ibig sa pamamagitan nila, at ang mga ito ay makakilala rin na katulad ng ginawa mo sa aming buhay, maka-experience ng iyong pag-ibig at pagmamahal.
Oh Lord, salamat po Panginoon sa lahat ng mga ginagawa mo, at sa lahat ng nagawa mo na, at sa lahat ng mga nasagot mo ng mga panalangin. Salamat po, buong puso kami Panginoon na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay namin. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord God. Kahit na po yung mga silent listeners, Lord God, Panginoon, huwag mo po silang pababayaan, huwag mo po silang hihiwalayan. Dagkas, Panginoon, ay palalakasin mo sila sa kanilang pananampalataya, Panginoon, Lord God. At ngayong gabi, Panginoon, gustusan po na yung pagpapala ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong pagpapagaling sa mga may sakit, sa pagbibigay ng mga trabaho sa walang trabaho, at lalong-lalo na, Panginoon, pagbibigay ng mga tahanan sa mga taong nangangailangan ng kanilang matitirahan. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo po kami na paggagabayan at pangunahan sa lahat ng aming mga plano sa bawat oras, Panginoon, at ikaw po ang aming tagapagligtas at proteksyon sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa oras na ito na maraming nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ipusbak mo pang spirit ng murder, Panginoon. Ang dami pong patayan, kabi-kabila, araw-araw, narinig namin sa balita. Panginoon, Lord God, ikaw ang maghari sa lahat ng nangyayari sa aming kapaligiran, O God. Ipusbak mo pang spirit of murder, Panginoon, Lord God. Magkaroon ng pag-ibig ang bawat isa dito sa aming kapaligiran. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa aming mga panalangin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Chip. Maaaring, Sister Connie, maaari kang mag-close in prayer? Meron. May tao na dumating. Okay, never mind. Sister Lai, pwedeng umawit ka muna bago tayo mag-close? Sige po. Opo, Sister Marina. Pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, O Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas.
ligtas na punong-puno ng pag-ibig sa kanyang mga anak at kinapal. Diyos Ama, salamat po sa buhay na ipagkaloob nyo sa bawat isa na nandito sa prayer line. 10 po ng lahat ng mga nakikinig at mga may mga silent listeners. Lord, kayo na po ang bahalang magbasbas sa kanila, magbigay ng kasagutan sa kanilang mga kahilingan, Panginoon, sa gabing ito. Ano man pong karamdaman ng kanilang dinaramdam at kung ano man po ang kahilingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kayo po ang nakakatalos ng nilalaman ng bawat puso, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Sa pamamagitan ng prayer line na ito, ang Consuming Fire Radio Ministry, dinadalangin po namin ang inyong pagkakaloob at pagpapalaganap ng inyong pong mga salita, Panginoon, ay mahayag sa buong mundo. Salamat po. Basbasan po ninyo sila Bishop Mel, Pastor Marina, Evangelist Mike, Pastor Noel, Sister Claire, Sister Chick, Sister Connie, at lahat po ng dumalo, Panginoon. At gayon din po ay basbasan ninyo ang lahat ng hindi nakadalo sa gabing ito. Panginoon, pagpalain mo po sila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. At salamat po sa pagdinig sa inyong mga hinaing, sa aming mga hinaing. Salamat po sa pagbibigay kaganapan ng mga kagalingan na sa inyong mga pinagkalooban, Panginoon, ng inyong dakilang pagpapagaling sa gabing ito. Hari nawa po, Panginoon, magpatuloy po ang programa ng Radio Consuming Fire para sa Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan po ng inyong bugtong anak na si Jesus, papuri at pasasalamat po kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.